Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Pojan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa mga taga-Galasya, chapter 4, verse to 6. Sinasabi dito na, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos Ama, ang Ama ko. Ang Panginoong Hesukristo ay ang nag-iisang anak ng Diyos. Sa likas sa katangian, siya ay Diyos. Nagling niya ang bawat katangian ng Diyos. Si Jesus ang tanging taong isinilang ng isang mortal na ina, si Maria, at ang isang immortal na ama, ang Diyos Ama. Kaya naman, si Jesus ay tinawag ng buktong na anak ng Diyos mula sa kanyang ama. Nagmana siya ng mga banal na kapangyarihan mula sa kanyang ina. Minana niya ang mortalidad na napasilailalim ng gutom, uhaw, pagod, sakit at kamatayan. Ang pag-ampon sa atin ng Diyos ay pinasimula ng Diyos mismo, at ang desisyon na gawin tayong kanyang mga anak ay ginawa bago tayo umiral o ang mundo. May determinasyon ang layunin ng Diyos na palakihin ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagpapadala sa mga rebelde at makasalanang tulad natin. Isang bagay para sa mga magulang ng tao na magpagpasya at magpatibay ang isang taong babagay sa pamilya at mapahusay dito. Ang Diyos ay gayunpaman ay naglalayon na ampunin ang mga taong kabaligtaran ng kanyang sarili. Ang ating pag-ampon sa pamilya ng Diyos ay hindi gaanong bagay na nagbibigay ng pakinabang sa atin. Sa unang pagkakataon, ito ay isang bagay na nagpapataas ng reputasyon ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na nagpasyang maging Diyos at Ama rin. Ang lahat ng papuri ay sa Kanya. Ang ating pag-ampon ay nagmumula sa Kanyang pagpili at nakatuon sa Kanyang kaluwalhatian at papuri. Hindi natin ito karapat-dapat at hindi natin ito makakamit. Ngunit ang Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang awa at pabor, ay naghahatid ng pagpapalang ito sa atin na siya ay purihin sa buong walang katapusang mga panahon ng walang hanggan. Ang pagkakaisa kay Kristo, masasabi mong ito ay kabuuan ng ating kaligtasan. Ang pagliligtas na gawain ni Kristo ay nakuha sa isang simpleng pariralang ito sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ngayon ay kay Kristo. Yan ang tanging pag-asa natin, dahil mahiwalay kay Kristo ay walang pag-asa, walang Diyos sa mundo. Ngunit ang pagiging ni Kristo ay pakikibahagi ng kanyang kayamanan. Purihin ang Diyos Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na pinagpala tayo sa mga makalangit na kaharian ng bawat pagpapalang espiritual kay Kristo. Sa susunod na issue, makikita natin na ang pagkakaisa kay Kristo ay tinatamasa natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Ay isang relasyon kung saan tayo ay dapat manatili habang tayo ay nagkakaisa sa Diyos. Lalo tayong maging katulad niya. Ang pakikiisa sa Diyos ay kinabibilangan ng ating isa sa Kanya sa isip, puso at kalooban sa lahat ng oras. Hindi natin nais na mawalay sa Diyos o gumawa ng anumang bagay na salungat sa Kanyang kalooban. Ang unyon na ito ay nagsasangkot ang iba't ibang aspeto at dapat kunitain, patahimikin at kasalukuyan sa Diyos na laging nariyan sa atin. Ang mga stress, pagkabalisa o pagkagambala sa ating ay mga hadlang sa ating pakikipag-isa sa Diyos. Nabubuhay tayo sa isang kultura na puno ng ingay, impormasyon at pagkagambala. Ginagawa nitong mahirap na maging tunay na naroroon sa Diyos. Kasabay nito, sinasabi sa atin ng ating kultura na kailangan nating maging abala at maging produktibo. Kaya pinaparamdam sa atin na kailangan nating maging ginagawa ang isang bagay o ginagawa ay
ang ilang gawain o kung hindi, pakiramdam natin ay hindi tayo produktibo o pag-aaksaya ng oras. Ang pagbibigay din sa paggawa sa paghalip ng pagiging ay nagpapahirap sa atin na maging lundo at alalahanin at maging kaisa ng Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.